Kinasuhan na yung dalawang estudyante na namaril sa loob ng school nila. Frustrated murder, pero dahil nga 14 at 15 yung edad nila, DSWD ang bagsak. Ngayon sabihin na weak yung kabataan. Palala ng palala ang sitwasyon, at hindi lang to bago, nangyayari nito sa ibang bansa. Pero ang maganda dun sa kanila, may kulong. Nakukulong ang mga nakakagawa ng krimen. Kahit minor de edad pa, dito sa Pilipinas dapat na bambaguhin yung batas na juvenile na yan. Hindi ko na sasabihin yung senador na nagpatupad ng batas na yan. Sino ba namang niya na kaya walang mangyayari. Diba, nakagawa ng krimen, at paano ba nakuha yung baril? Paano nagkaroon ng baril yung dalawang estudyante na yun? Yung Glock 9mm, ito malupit sa pagre-research ko sa investigasyon ng mga pulis, galing sa isang policewoman. So, may tita nung isa yung suspect naiwan daw sa bahay nila. Kapabayaan, yun, iimbestigahan din yung pulis na yun. Kasi bawal eh. Yung 38 caliber naman, dipaltik pa yun, homemade gun, hindi pa clear kung saan nila nabili o sino gumawa ng binibenta. Kasi yung black market na yun is 3K to 5K. Pwede na makabili ng mga loose firearms sa Pinas. Oo, nag-selfie pa sila kumalat yung photo sa TikTok. Kaya nakita sa CR na nag-post pa. Yung nakikita yung video na to at credit sa video, yung nakikita nyo na yan, nag-post pa. So ngayon yung tanungin, dapat na bang ibaba yung edad ng pagkakakulong dito sa Pilipinas? Kung ako tatanungin, oo. Kasi sinusulong na to ni Senator Robin eh. Dati niya nang sinulong to. Ngayon tumindi na naman. Tapos kung kailan may nasawi na, 4 na yung nasasawi. Eto, naghigpit sila ngayon. Yan, huli na lahat. May nasawi na. Tsaka na naghigpit. Di ba? So, ang tanong, bang matagalan ba yung pag ganyan na baka pag lumipas ng ilang buwan, nakalimutan na naman itong ganito, balik na naman sa dati. Dapat ganito lagi. Diba? Ay, nang malupit to, GMA News Source, no? 4 na. Yung kahapon, sinabi 3 lang eh. Ngayon, 4 na ang kumpirmadong nasawi, naganap sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte. Nitong Lunes, kahapon yun, umaga. Ayon sa ulat, 5 naman ang nasugatan. Agad na din nila sa pagamutan upang mabigyan ng kinakailangan lunas. Naaresto na yung dalawa nga. Ang tanong, source GMA News to. Ang tanong, kukulong? Kayo, ngayon yung sabihin na weak yung mga kabataan. Actually, nung batang 90s, alam yan eh. May bully din noon. Kaya masabi ko, matagal na to. Kami nga nabubully. Ako physical pa nga eh. Maliit kasi ako nung estudyante. Ang bully sa akin. Punggok nga. Sinasaktan ako. Tapos yung mga teacher noon, may terror talaga, bully. Magsusubo ako sa teacher eh. Nakakatakot ang mga teacher noon. May terror teacher talaga sa bawat isang subject o dalawang subject mo. Basta may mga teacher na terror. At matitindi sila, namamahiya, pinapaskwat kami. 'Di ba mas matindi kung ipagbabasihan yung naranasan ng kabataan dati, mas matindi dahil sa teacher pa lang, may kaklase ka pang bully. May bully na noon, hindi ko sinasabi ngayon lang yan Meron na noon nangyayari at di na bago yan. 'Di ba? Hindi na bago yan. Di ko malaman sa mga estudyante, pero ngayon mas tumitindi dahil may social media na. Yung mga napapanood nila, di ko alam kung ginagaya nila. Yung mga laruang mga barilan, ayan na yun eh. Nakakala nila joke-joke lang yun. Baka nasa isip nila, after nun mabubuhay din. Di ba? Yung pag na-game over, pwedeng mabuhay ulit. Hindi ganun. In real life, once na nabaril ka or nasawi, sawi ka talaga. Kwento ka na lang. Di ba kung tatanungin, kailangan ng ibaba? Kasi kung hindi ito susulusyonan ng Senado, na pag-usapan, kung hindi ito walang solusyon to, walang mangyayari. Patuloy at patuloy dahil ang mindset ng kabataan, hindi tayo makukulong. Kasi nga dahil sa juvenile na yan. Kung ano yung juvenile, i-research nyo. Kasi yan ang under minor de edad, kahit pakagawa ng krimen, walang kulong. Sino ba senador ang nagpatupad niyan? Hindi ko nababanggitin yung pangalan. Di ba, paano sa mga future ng mga anak natin, ako tatay na ako, paano kung sa future ganito at hindi mabigyan ng talagang ultimato na solusyon? Paano lang yung mga future nating mga kabataan? Alam ko dito mga followers ko, marami ng nanay, tatay. Ano yung protection ng mga anak natin? Hanggang saan? Paano to? Diba? Yung aalis yung anak mo, safe ba? Kahit sabihin nga natin, may nabubuli dyan. Diba? Mabubuli anak ko, tapos mamaya gumanti yung anak mo kasi napikon. That's the real life. Itong pinakamatindi nating problema sa mga kabataan na hindi sila makukulong.
Para sa akin, baguhin na, ibaba. Dapat pag 14, 13, basta gumawa ng krimen, alam na nila, makukulong na. Meron nga sa ibang bansa, 10 years old. Yun ang pinakamatindi. Hindi ko alam kung Canada ba yun. Basta i-research, pagkakaalala ko sa ibang bansa, may mga 10 years old nakagawa ng krimen, makukulong na. Real talk. I-research. Hindi ko lang na-research kung ano mga bansa yan. Basta sa Saudi, ganun din. Pero sila, basta minor de edad, nakagawa ng krimen, makukulong. Dito sa Pilipinas, wala. Kaya mas matapang talaga ang mga kabataan dito. Kasi mindset nun, ilang years silang hindi makukulong. Kung 40, nakagawa ng krimen, bypass lang. Diba? Pwede ka na makapagtago. Pwede ka magpalit ng pangalan, ilang years yan. Dahil itatrial ka lang sa DSWD. Motivation lang kung anong gagawin sa'yo na masama ganito ganyan, pero walang kulong. Gabay lang. Tapos after nun, wala na. Lilipas yung panahon, makakalimutan na kasi pagka 18, doon ka lang pwede makulong kung bubuksan ulit yung kaso. Ba, mahiring pa, matagal pa. Pilipinas to. Eh, yung batas dito, napakatagal. That's the reason kaya nakakatakot. Kaya mga anak nyo, gabayan ho natin. Gabayan natin mabuti. Yun lang po. Peace out. At rest in peace po sa mga estudyanteng nasa nakakaano man lang kahit basta ang hirap. Sana baguhin na tong batas na to. walang dulo o hangganan. Sana'y wala ng taong mahirap